Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0811 Sino siya? 0811. Okay. Ye ang apelyido, nagbubulungan ang dalawa nating kapatid, at nakikinig ka pa sa itaas. Lalaki ka ba? Galit na sabi ni Su Qingzhou. Namula si Ye Fan at sinabing, ako. Maganda ang pandinig ko. Hindi ko sinasadya. Tsaka. At saka, nagmamalasakit ako sa kalusugan ng isip ng aking hipag. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako nahihiya. Umiling si Su Qingzhou at nagplanong buksan ang pinto. Nagmamadaling hinayla ni Ye Fan ang babae at sinabing, asawa, hindi mo pa ako sinasagot, sino ang lalaking iyon, at nakikipag-ugnayan ka pa rin. Tahimik na itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at bamantong hininga, Ye Fan, bobo ka ba, naniniwala ka ba talaga sa sinabi ko? Natigilan si Ye Fan. I just told her a story to let Mumu get out of the shadows and not be completely disappointed in love. Paano ako magkakaroon ng first love? Halos 1 taon ka na sa akin, paano ka magkakaroon ng ganitong pag-unawa? Hindi. Kung maniniwala si Mumu, kaya mo rin. Tanong ni Su Qingzhou sa mahinang boses. Si Ye Fan ay hindi makapagbitaw ng isang salita sa loob ng mahabang panahon, at nag-aalala siya tungkol dito, ngunit nakalimutan niya na si Su Qingzhou ay isang mahusay na aktor. Kung may ganoong unang pag-ibig, nang lumitaw si Teng Ziqiao, dapat itong nabanggit. Bukod dito, sa lungsod ni Su Qingzhou, paano siya papayag na maging kasintahan dahil lang sa isang bungkus ng mga strawberry na bulaklak? Asawa, napakatalino mo, hinahangaan ko, hinahangaan. Same time na iniyuko ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Iyan ay dalisay at simple, at hindi ito gagana kung papalitan mo ito sa iba. Oh, nga pala, madaling magsinungaling sa iyo, binigyan ni Su Qingzhou ang lalaki ng isang puting tingin. Napangiti si Ye Fan, masyado akong nag-aalala, bulag ako. Sasabihin ko lang, paano makakahabol ang asawa ko sa mga ordinaryong lalaki? Huwag kang sasama, sa susunod na mag-eavesdrop ka, kukurutin ko yung tenga mo. Sabi ni Su Qingzhou, at pumasok sa kwarto. Gusto pa rin ni Ye Fan na sumunod na parang walang nangyari, ngunit agad ding nagsara ang pinto. Kumbaga, kung walang proposal o formal na kasal, hindi pa rin siya papayagan ng babae. Sa kabutihang palad, si Ye Fan ay maraming bagay na dapat gawin, kaya hindi siya magiging idle at mainip. Bumalik ako sa kwarto ko, naligo, at magpapahinga na sana para magbasa ng medical documents nang may nagpadala ng WeChat message. Subhan. Nang makita ang taong ito sa WeChat, naalala ni Ye Fan na ang disipulo ni Kunlun ang tumakbo ng ligaw kapag wala siyang magawa. Kuya Fan, tumakbo ako malapit sa Huahay. Ipadala sa akin ang mga coordinate. Paano kung sumama ako sa iyo? Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa. Nagpunta talaga ang taong ito sa Huahay. Tingnan mo. Simple lang, nagpadala si Ye Fan ng imbitasyon para ibahagi ang nakaraan. Hindi nagtagal, tinanggap naman ito ni Zihan, at nang makita ito ng dalawa, humigit kumulang 50 o 60 kilometro pa ang hiwalay nila. Ang distansyang ito ay wala sa kanilang dalawa. Matapos pumili ng urban-rural junction malapit sa Huahay na magkikita, nagsimulang tumakbo ang dalawa. Hindi nagtagal ay nagkita na ang dalawa sa ilalim ng mga streetlight. Si Zihan ay nakasuot ng navy blue na maikling manggas at puting pantalon, mas casual at moderno kaysa noong nakaraan. Nang makita ni Ye Fan ang lalaking ito, hindi napigil ang sabihin ni Ye Fan, ayaw mo talagang matulog, madaling araw na, yayain mo akong tumakbo. Hindi rin natutulog si Kuya Fan, kaming mga martial arts practitioner ay puno ng lakas, at hindi nakakasama sa katawan kung hindi kami matutulog ng matagal. Ang ganoong magandang katawan ay hindi masasayang sa pagtulog, tumingin si Zihan na nakangiti. Pagtingin sa paligid, tingnan mo ang magandang mundong ito, araw at gabi, ibang-iba ang tanawin, gaano kawili-wili. Tumango si Ye Fan, ano ang problema nang dumating ka sa Huahay? Wala namang espesyal. Pinakiusapan ako ng pamilya na makipagkita. Nagkataong nanggaling siya sa kabisera papuntang Huahay, kaya pumunta rin ako sa Huahay para makita siya. Ngunit ngayon ay gabi na, at hindi ako komportable na hanapin siya. Pupuntahan ko na lang siya maghapon. Mahabang gabi na, at iniisip ko kung may makakasama pa ba dito, at ikaw ang iniisip ko, Kuya Fan, sabi ni Zihan. Ngumiti si Ye Fan, hindi ako interesado sa mga lalaki. Nagkataon lang tayong nagkita mga sir. Okay lang makipag-usap na parang tubig, tumakbo, at makipag-chat, sabi ni Zihan. Gusto rin ni Ye Fan ang ugali ng binatang ito. Kahit na magkasing edad lang talaga ang dalawa, mas simple ang lalaking ito, tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Okay, kung gusto mong tumakbo, tatakbo ako kasama mo, pero kailangan mong magkaroon ng goal, sabi ni Ye Fan. Brother Fan, please decide, hindi ako pamilyar sa Huahay, kung saan tatakbo, maganda ang tanawin, tanong ni Zihan. Si Ye Fan ay nag-iisip tungkol dito nang biglang umihip ang isang bugzo ng hangin, at ilang talulot ang nahulog sa kanyang harapan. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, at ngumisi, oo, maaari mo akong samahan na gumawa ng isang bagay habang madilim pa. Tara na. Saglit na naguluhan si Zihan, ngunit tumanggo siya nang hindi nagtatanong.
Bago niya namalayan, lumipas na ang gabi. Ang lungsod ay tila nagising mula sa pagkakatulog, mula sa tahimik hanggang sa dahan-daang maingay. Ang mainit na liwanag ng tagsibol sa umaga, nagniningning sa balkonahe at nahuhulog sa bintana. Bumangon si Su Qingzhou mula sa mabangong kama, suot ang kanyang maputlang pink na silk nightgown, at hinimas ang kanyang magulong buhok. Papunta na sana siya sa banyo para maghilamos, narinig niyang may tumatawag sa kanya sa labas. Asawa, lumabas ka, Mrs. Alam na ni Su Qingzhou kung sino ito sa sandaling marinig niya ito, ang lalaking ito, bakit ka sumisigaw ng napakalakas sa madaling araw? Natapakan niya ang kanyang tsinelas, itinulak ang sahig hanggang kisaming bintana ng balkonahe na may mga mata na inaantok, at naglakad palabas ng balkonahe. Paglabas niya, bigla niyang nakita ang napakaraming pink at puting petals na nahuhulog sa harap ng kanyang mga mata na parang ulan ng mga bulaklak. Isang ulan ng petals ang nagpatigil kay Su Qingzhou nang tumayo siya sa balkonahe. Inunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at kumuha ng 2 piraso, Xinghua. Asawa. Boses ng lalaki ang nanggaling sa likuran niya. Nang lumingon si Su Qingzhou, napagtanto niyang tumalon na si Ye Fan sa balkonahe. At sa kamay niya, may hawak siyang bungkos ng bulaklak. Ang matingkad na pulang bulaklak ay walang iba kundi malalaking sariwang strawberry. Naliligo sa ulan ng mga apricot blossoms at nakatingin sa strawberry bouquet sa kanyang harapan, naramdaman ni Su Qingzhou na para siyang nasa mundo ng panaginip saglit. Hindi niya masabi kung ito ba ay katotohanan o panaginip. Ngunit saan man ito naruroon, naramdaman niya iyon. Ako na ang pinakamasayang babae sa mundo sa mga sandaling ito. Miss, natupad ko ba ang pangarap mo? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Napakatamis ni Su Qingzhou, kinagat niya ang ibabang labi, humakbang pasulong, hinalikan muna ang lalaki sa mukha, at pagkatapos ay hinawakan ang mabigat na strawberry bouquet. Stupid husband, sasabihin ko lang, kailangan mo talagang gumawa ng ganyang bungkos ng strawberry flowers. Hoy, hanggat nagustuhan ng asawa mo, pipili din ako ng mga bituin para sa iyo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay parang napuno niya ng pulot ang kanyang puso, asawa, napakabait mo. Ngunit, madaling araw, saan mo nakuha ang mga talulot ng bulaklak ng apricot na ito? Wala kaming mga bulaklak ng apricot sa komunidad na ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Ye Fan, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ng babae at may sasabihin sana siya nang marinig niya ang boses ng isang lalaki na nagmumula sa bubong. Kuya Fan, kalahati pa ng mga petals ang natitira, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagkalat nito? Nakita ko si Zihan na may hawak na malaking bag, may hawak na isang malaking dakot na petals sa kamay niya, seryosong tanong niya. Nagulat si Su Qingzhou, hindi niya namamali na lumiit ang kanyang katawan, asawa, sino siya? Bakit siya nasa bubong ng aming bahay? Si Ye Fan ay hindi makapaghintay na pag-alitan ng kanyang ina, siya ay romantiko, ang lalaking ito ay talagang walang oras para magtanong, kaya hindi niya mapigil ang sumigaw, tapos na kayo. Bakit ang dami mong tanong? Chapter 0812 Binili ito ni Tita Jiang para makakain mo. 0812. Tapos na ang lahat. Natigilan si Zihan, at sinulyapan ang natitirang petal sa bag, sige. Pagkatapos, sinabi iyon, kinuha ni Zihan ang bag, binaligtad ito, at may maliit na kalahating natitira sa loob nito. Nalaglag lahat ang petals ng bag. Mabuti ito, ang talulot na ulan ay naging talulot ng yelo, halos bumasag sa ulo ni Ye Fan at Su Qingzhou. Tiningnan ito ni Zihan at nakita niyang hindi tama ang sitwasyon. Awkward siyang ngumiti at sinabing, Brother Fan, pasensya na, masyado ka bang nagwisik? Ang mga talulot ni Ye Fan ay natigilan. Naiintindihan mo ba ang wika ng mga tao? Matagal nang nasa taas si Kunlun, at sobrang nakakatawa ang ulo niya. Napailing si Su Qingzhou at hindi napigil ang sabihin, asawa, saan ka nakakita ng ganoong kayamanan? Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi ako takot sa maladyos na kalaban, kundi isang malababoy na kasamahan. Bagamat ang mga resulta ay medyo hindi inaasahan, sa pangkalahatan, nagustuhan pa rin ni Su Qingzhou ang gayong mga sorpresa. Pagkatapos maglinis ng kaunti, inimbitahan ni Su Qingzhou si Zihan na manatili at sabay na mag-almusal. Si Zihan ay hindi magalang, sinabing, salamat, hipag, at pumunta sa restaurant sa ibaba na parang isang miyembro ng pamilya. Nagluluto si Tita Jiang ng almusal nang malaman niyang may kakaibang bisita ang dumating sa bahay. Matapos tanungin ang dahilan, hindi na niya napigil ang matawa. Kagabi, si Ye Fan at Zihan ay tumakbo hanggang sa mga burol malapit sa huwahay at namitas ng maraming apricot na bulaklak. Sinamantala ang maliwanag na kalangitan, pumunta si Ye Fan sa sentro ng pamamahagi ng prutas para bumili ng mga pinakasariwang strawberry. Pagkatapos maghagis hanggang magising si Su Qingzhou at handa na ang lahat, nagtanghal siya ng ganoong pagtatanghal. Nang ang lahat ay nag-aalmusal, tinanong ni Su Qingzhou kung bakit kilala ni Ye Fan si Zihan, at ang babae ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala nang marinig niyang si Yeran iyon. Masyado kayong kakaiba. Napakaraming kalsada ang tinatakbuhan ninyo sa gabi, at ituturing kayong baliw ng iba kapag nalaman ninyo. Si Su Qingzhou ay hindi makapagsalita. Ate, akala ko ako lang ang gumawa nito, pero hindi ko inaasahan na makikilala ko si Brother Fan,
at nakaramdam ako ng matinding kapalaran, kaya iniwan ko ang aking contact information, sabi ni Zihan. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, "Oy, tumatakbo lang ako kasama mo, huwag mo akong isipin na katulad mo." Galit na sinulyapan siya ni Su Qingzhou, "Okay, sinamahan ka ni Zihan na mamitis ng mga talulot buong magdamag, hindi ka pa rin nagpapasalamat sa kanila, sa tingin ko ay matyaga din siya, paano ito matitiis ng mga ordinaryong tao?" Napangiti si Ye Fan, at sa pamamagitan ng pangyayaring ito, naramdaman niya na ang taong ito ay talagang magaling sa karakter at ugali, at karapat-dapat siyang makipagkaibigan, kaya tinapik niya si Zihan sa balikat, "Salamat, kuya." Umiling si Zihan, "Bueno, ayos lang ako sa gabi, gumagawa lang ako ng kaunting pabor, at medyo kawili-wili ito." "Siya nga pala, sabi mo may makikilala ka ngayon, nag-aksaya ka ba ng oras mo?" Tanong ni Ye Fan. Tumingin si Zihan sa orasan sa dingding at sinabing, "Malapit na ang oras, hahanapin ko ang taong iyon." Kung babalik siya sa kabisera, sayang ang oras. Magiliw na tanong ni Su Qingzhou, "Saan ka pupunta? Hahanap ako ng driver na maghahatid sa iyo." Kinaweya ni Zihan ang kanyang kamay, "Hindi na kailangan, hipag, pupunta ako sa Jiangnan Military Region, na mas mahigpit, kaya ako mismo ang pupunta doon." Bar. Pupunta ka sa rehiyon ng militar. Nakikita mo ang isang tao mula sa kabisera. May naisip si Ye Fan at nagtanong, "Maaari ba itong Dragon King?" "Kuya Fan, paano mo nalaman? Siya ang Dragon King. Kilala mo ba siya?" Nagtatakang tanong ni Zihan. Ngumiti si Ye Fan, "Kakakilala ko lang kahapon, bakit mo siya hinahanap?" Walang magawang sinabi ni Zihan, "Hiniling ako ng aming pamilya na lumahok sa isang kompetisyon sa pagpili, ngunit bago ako mag-sign up, nag-sign up ako sa ngalan ng paksayo ng Kunlun, at ngayon para mapalitan ito upang kumatawan sa pamilya, sinabi ng staff ng Dragon Soul na dapat humingi ng pahintulot ng Dragon King. Hiniling ako ng aking lolo na pumunta sa Dragon King at hiniling sa kanya na sumang-ayon ng personal, na nagpapakita ng paggalang, kaya kailangan kung pumunta at hanapin siya." Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, "Ang seleksyon na ito ay marahil ang pagpili ni Yinlong, at ilang araw na lang ang natitira bago ang selection meeting ng Yinlong. Hindi ko akalain na kandidato rin pala itong si Zihan." Gayunpaman, sa lakas ni Zihan, talagang sulit itong subukan. "Gusto mong pumasok sa Dragon Soul?" Tanong ni Ye Fan. Hindi inaasahang sagot ni Zihan, "Mas mabuti na kaysa manatili sa bahay. Pagpunta sa Dragon Soul, at least hindi mo kailangang manatili sa pamilya, makipag-intriga sa isang grupo ng mga tao at makipaglaban para sa kapangyarihan, mas madali." Ye Fan with a knowing smile, he nodded, "It makes sense, then you can go fast. Baka bumalik ang Dragon King sa capital kung huli na." "Okay, Kuya Fan, hipag, see you next time." Hindi nagtagal, nawala si Zihan ng walang bakas. Napatingin si Su Qingzhou sa lalaki ng may pagtataka, "Asawa, gusto niyang lumahok. Nabanggit mo ba ang piniling Yinlong na hiniling sa iyo ni Chu Yunyao na tulungan ako noong nakaraan?" "Dapat nga," sabi ni Ye Fan. "Kung gayon bakit hindi mo sinabi kay Zihan?" Tanong ni Su Qingzhou. "Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pakikipag-usap at hindi pakikipag-usap, kung gusto mo talagang makilala ito ay isang sorpresa," sabi ni Ye Fan. Sa katunayan, hindi sinabi ni Ye Fan, ngunit mayroon pa rin siyang ilang pag-aalala sa kanyang puso. Hindi pa rin niya alam kung saang pamilya kabilang ang Zihan na ito. Hindi siya nagtanong, dahil natatakot siya na ang malaman ang sagot ay magdulot ng sakit ng ulo. Hindi nagtagal pagkaalis ni Zihan, si Mumumo ay bumaba ng hagdan na kinuskos ang kanyang inaantok na mga mata. "Ate, bakit hindi mo ako tinatawag para sa almusal? Gutom na ako." Si Su Qingzhou ay tumalikod at pinaglaruan ang kanyang panlasa, "Magugutom ako, tila ang mga bagay sa aking puso ay nasira." Ngumisi si Mumumo at umupo. Pag-upo niya sa upuan, kumuha siya ng isang flower roll at kumagat, "Ate, ang sinabi mo sa akin tungkol sa iyong unang pag-ibig kagabi ay talagang kasinungalingan sa akin, tama ba? Paano mo ito makikita?" Binalatan ni Su Qingzhou ang isang ilagay ang magandang itlog ng tsaa sa mangkok ng kapatid. "Naisip ko kasi, kapag pumasok ka sa school, ate, dapat sinundo ka ng isang espesyal na kotse. Paano ka pupunta sa maliit na tindahan sa labas ng paaralan upang bumili ng mga strawberry na makakain? Tiyak na binili ito ni Tita Jiang para sa iyo." Si Mumumo ay seryoso at totoo. Ngumiti si Su Qingzhou, inabot ang kanyang kamay at tinapik ang noo ng babae, "Ikaw. Ang anggulo ng pag-iisip ay talagang espesyal, ano sa palagay mo ang iniisip mo?" "Hihi, pero ate, huwag kang mag-alala, alam ko na ang ibig mong sabihin, hindi na ako nalulungkot." Kinuha ni Mumumo ang itlog ng tsaa at kumagat ng malaki. Nang makitang bumubuti na ang relasyon ng magkapatid, natuwa rin si Ye Fan, iniisip na magiging abala siya sa Hidden Dragon Conference pagkaraan ng ilang sandali, at natatakot ako na wala siyang oras para samahan ang mga babae, kaya iminungkahi niya, "Asawa, Mumu, o kung hindi, samantalahin natin ang magandang panahon kamakailan, lumabas para maglaro, mag-outing." Okay, Kuya, nasabi mo na rin sa wakas ang gusto kong marinig. "Dapat isama mo kami sa paglalaro, laging tumatakbong mag-isa, Dam." Tuwang-tuwang sabi ni Mumumo.
Nagtanong si Su Qingzhou, saan ka pupunta? Hindi ako makakapunta kung napakalayo nito. Marami pa ring mga bagay na dapat gawin sa kumpanya ng pelikula at telebisyon. May sasabihin sana si Ye Fan, ngunit nakahanap siya ng tawag. Nang makita niya ang numero ng tawag ay tila galing ito sa isang pampublikong telepono, at natarante niyang sinagot ito. Kabanata 0813 nakalimutan mo. 0813. Hoy, sinong hinahanap mo? Isang malamyos na boses ng babae ang nagmula roon, Ye Fan, nasa Huahay ako. Natigilan si Ye Fan ng mahigit 10 segundo bago siya sumagot, Prinsesa Air. Bakit parang nagulat ka, iniwan mo sa akin itong tawag sa telepono, buti na lang at lagi kong naaalala at hindi nakakalimutan. Masayang ngumiti si Elle. Ngunit nalilito si Ye Fan. Hinawakan niya ang kanyang noo at sinabing, Prinsesa, hindi mo ba sinabi noong huling pagkakataon na hindi mo ako nakita? Ikaw, paano mo malalaman ang numero ng aking telepono? Kung alam mo ang numero ng aking telepono, pagkatapos ay kakausapin kita. Pagbalik mo sa Paris, ikaw. Paano mo lang? Bakit ang dami mong tanong ng sabay-sabay, hindi ko alam ang sinabi mo, nasa airport ako ngayon, at hindi ko alam kung saan pupunta, pwede bang sumama ka? Isama mo ako. Mahinang sinabi ni Ayer, hindi ba't sinabi mo na pagdating ko sa Sia Kingdom, isasama mo ba ako sa paglalaro? Naalala ni Ye Fan ang balita sa TV at hindi napigil ang matawa, tumakas ka sa kasal at tumakas sa bansa. Nandito ba tayo? Ito ay isang mahabang kwento, at ako rin ay labis na namimigati. Gusto mo bang sunduin ako? Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol dito sa ibang pagkakataon, pakiusap ni Ayer. Si Ye Fan ay puno ng mga tanong, ngunit kailangan niyang tiisin ito sa ngayon. Sino ang nagpayag sa kanya na tanggapin siya sa unang lugar? Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Ye Fan sa dalawang kapatid na babae, lalabas muna ako at sasanduan ang isang kaibigan sa airport. Sino ka, paano ka nagsasalita ng wikang Nordic? Tanong ni Su Qingzhou. Napangiti si Ye Fan, baka hindi ka maniwala kapag sinabi mo sa asawa ko. Anyway, malalaman mo kapag may nakilala ka. Pupunta ako sa airport. Habang nagmamaneho ng kotse at nag-iisip ng mga bagay-bagay, dumating si Ye Fan sa airport nang hindi namamalayan. Pagdating sa exit na sinabi ni Ayer, inilock ni Ye Fan si Ayer sa isang sulyap. Sa katunayan, si Ayer ay nakasuot ng napaka-ordinaryo, nakasuot ng kulay abong damit, isang beige ladies hat, at isang pares ng maliwanag na frame na salaming pang-araw, na nakatikip sa kalahati ng kanyang magandang mukha. Gayunpaman, humanga si Ye Fan sa kanyang maitim na gininto ang buhok sa amber, at hindi maitago ang kanyang likas na marangal na ugali. Ay, dito. Ibinaba ni Ye Fan ang bintana ng kotse at tinawag ang babae sa gilid ng kalsada. Si Elle ay nagpakita ng isang matingkad na ngiti, binuksan ang pinto at umupo sa upuan ng co-pilot, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, na inihayag ang kanyang magandang mukha. Bagamat hindi siya nakita ni Ye Fan sa unang pagkakataon, nang makita niya itong muli, kailangan pa rin niyang mamangha na pinakitunguhan ng lumikha ang prinsesang ito ng napakahusay. Ang balat at mga tampok ng mukha ng karamihan sa mga babaeng kanluranin ay hindi kasing pinong at pinong ng mga babaeng taga-silangan, ngunit talagang walang ganoong kapintasan sa Ayer. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay walang kapintasan na pino, at ang kanyang balat ay kasing kinang at may kantab na parang gereng. Para bang ang kanyang buong katawan ay nagpapalabas ng malambot na liwanag, at ang isang bahagyang ngiti ay nagparamdam sa mga tao na parang simoy ng tagsibol. Ye Fan, matagal na, kumusta ka na? Bati ni Ayer in Chinese na may konting impit. Napakurap si Ye Fan, marunong ka bang magsalita ng Siaguo dialect? Natuto ako ng kaunti para makasama ka. Ngumiti si Ayer Tian at sinabing, ano sa palagay mo? Kahanga-hanga ang iyong kakayahan sa pag-aaral, nakangiting sabi ni Ye Fan. Taos-pusong sinabi ni Fan, at pagkatapos ay nagmaneho sa kalsada bago nagtanong, Prinsesa Ayer, noong huli kang inatake, hinanap kita, bakit mo sinabing hindi mo ako kilala? Mukhang natarante si Ayer, aling oras? Hindi ba isang beses lang tayo nagkita? Malungkot na sinabi ni Ye Fan, Prinsesa, huwag mo akong paglaruan, ito ay malinaw na 2 beses, iniligtas kita mula sa kuta ng Azure Society ng 1 beses, at nakasalubong mo ang tagapaglingkod na si Medina. Ang pag-aalsa, ang pagsabog na iyon, muli kitang iniligtas. Huwag mong sabihin sa akin, mayroon kang isang kambal na kapatid na babae o isang nakababatang kapatid na babae o isang bagay, kahit na ikaw ay masigla at kaibig-ibig sa isang pagkakataon at marangal at parang babae sa susunod, ngunit sigurado ako na sa parehong pagkakataon ay ikaw. Hindi pa rin maipaliwanag ang pakiramdam ni Elle at sinabing, ano, alam ko ang tungkol sa Shire Club, ngunit hindi kita nakita noong nagtaksil si Medina. Namamanhid ang anit ni Ye Fan, at kinamot niya ang kanyang buhok, pakiramdam na nag-aatubili ang prinsesa na makipag-usap sa kanya. Then tell me, paano ka nakatakas pagkatapos mong malason? Nawala ka agad paglingon ko, anong nangyari? Nagpout si Ayer, I have to ask you. Yung naiwan sa ilang, paggising ko, wala ka na. Kung may mabait na driver na dumaan at hinatid ako pabalik sa Paris, hindi ko na alam kung paano babalik. Pakiramdam ni Ye Fan ay parang malapit nang mamatay ang kanyang ulo.
Sumabog ito, ano ba ang sira sa ulo ng Toro? Naisip niya, isa lang ang posibilidad, kalokohan talaga si Ayer. Gayunpaman, hindi maisip ni Yefan kung bakit gumawa ng ganoong gulo si Ayer. Dahil doon, hindi binalak ni Yefan na pilitin siyang magpaliwanag, at sinabing, Prinsesa Ayer. Ano ang gagawin mo pagdating mo sa oras na ito? Maaari kang tumakas sa kasal sandali, ngunit hindi sa buong buhay mo. Tawagin mo akong Ayer, huwag mo akong tawaging prinsesa, sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Tinapik ni Ayer ang kanyang baba gamit ang isang manipis na daliri, nag-isip tungkol dito, at sinabing, hindi ko alam kung ano ang una kong laruin, gusto kong makita ang Great Wall. Para makita ang mga Terracotta Warriors, Yefan, maaari mo ba akong dalhin doon? Medyo malayo yun, marami akong gagawin lately, kaya hindi kita makakasama doon, bakit hindi ako maghanap ng ibang tour guide para ihatid ka doon? Paumanhin na sabi ni Yefan. Oh, then forget it, I went to you secretly, it's not convenient for too many people to know. And I like being with you, it's more interesting, nakangiting sabi ni Ayer. Nakaramdam ng kakaiba si Yefan nang marinig niya ito. Sa ilang kadahilanan, 2 beses pa lang silang nagkita ni Ayer, at ito na ang pangatlong beses, ngunit may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ayer, hinahanap ka ng iyong ama, si King Ruod Ian, sa buong mundo. Paano ka nakarating sa Huahay sakay ng eroplano? Tanong ni Yefan. Sandaling bumulong si El, at tila hindi makaisip ng sagot. Inilibot ni Yefan ang kanyang mga mata, kalimutan mo na ito, huwag mo nang bawiin, hindi mo pa rin gugustuhing maging tapat sa akin. Hehe, napangiti ng walang muwang si Ayer, kilala ko si Yefan, mabuti kang tao, at hindi mo ako pipilitin. Walang magawang umiling si Yefan at sinabing, kung gayon, kailangan kong itanong, saan ka tutuloy pagdating mo rito? Malungkot na tiningnan ni Ayer ang lalaki kung mananatili ako sa isang hotel. Matutuklasan ako ng aking ama. Kaya pala gusto mong tumira sa bahay ko. Tanong ni Yefan na may kakaibang ekspresyon, mahirap isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Su Qingzhou kapag ang isang tunay na prinsesa na tumakas sa kasal ay tumira sa bahay. Okay lang ba, magiging abala ba ito? Nagningning ang malalaking mata ni Ayer, baka sa mukha ko ang awa. Matigas na ngumiti si Yefan, pumunta ka at tanungin ang aking asawa. Sumasang-ayon lang siya. Ang ganda, matagal ko nang gustong makilala ang asawa mo. Pumalakpak si Ayer. Saglit na naghinala si Yefan, Ayer, hindi ko nabanggit sa iyo, may asawa na ako, paano mo malalaman na may asawa ako? Sabi, ikaw, sinabi mo, nakalimutan mo mismo. Kabanata 0814 Pangingisda. 0814. Talaga, sinabi mo. Malakas na tumanggo si El. Okay. Sumulyap si Yefan sa kanya at hindi na ito itinuloy pa. Anyway, dahil nandito siya, gusto niyang makita kung ano ang mga sekreto ng prinsesa na ito, napakahiwaga. Huwag ka nang magsalita ng iba, tumakas ka sa bahay at tumakas sa kasal at tumakas dito, at hindi ka man lang nagdala ng malita, at wala kang anumang mga dokumento. Ito ay masyadong kakaiba. Habang pauwi, tuwang-tuwang itinuro ni Ayer ang silangan at nagtanong sa kanluran. Iyon ang unang pagkakataon na pumunta siya sa Xia Kingdom, at sariwa ang pakiramdam niya sa lahat ng uri ng mga bagay. May tiyagang nagpaliwanag sa kanya si Yefan, na ipinakilala ang ilang kaugalian ni Xia Guo. Gayunpaman, naaamoy ng ilong ni Yefan ang mahinang halimuyak ng katawan na nagmumula sa katawan ni Ayer. Palaging pamilyar si Yefan sa ganitong uri ng amoy. Naamoy niya ito ng higit sa 1 beses, ngunit hindi niya matindaan kung saan niya ito naamoy. Kung tutusin, napakaraming tao ang nakita niya. Sa pasukan ng mansyon sa Belo County, bumaba ang dalawa sa kotse at naglakad papunta sa bulwagan, parehong nandoon sina Su Qingzhou at Mumumo, nanunood ng TV kasama si Tia Jiang. Sa orihinal, sinabi ni Yefan na babalik siya pagkatapos kunin ang isang tao. Na-curious din sila kung sino yun kaya naghintay silang lahat. Nang makita nilang naglalakad si El sa pintuan, nagulat ang 3 tao sa kwarto. Oh, ito ay hindi. Tumingin si Tita Jiang kay Ayer, at pagkatapos ay sinenyasan ang TV, hindi ba ito ang prinsesa sa TV? Naisip ni Mumumu na ito ay talagang cool, at binuksan ang kanyang mga mata. Nanlaki ang magagandang mata niya at sinabing, wow. Kuya, bakit mo dinala si Prinsesa Ruod Ian sa bahay namin? Alam ni Su Qingzhou na nakilala na ni Yefan si Ayer noon at iniligtas ang buhay ni Ayer. Pero ito ang unang pagkakataon na nakita niya si El ng ganito kalapit. Katulad nito, nakatingin din si Ayer kay Su Qingzhou, at nagkatinginan ang dalawang babae. Ang kagandahan ay laging may pagkukumpara sa isip, kahit na hindi ito masyadong sinadya, palagi silang magkukumpare sa hindi malay. Sa pangkalahatan, hindi ikukumpara ni Ayer ang sarili sa iba, dahil hindi kasing ganda niya ang mga babaeng nakilala niya. Gayunpaman, nang makilala niya si Su Qingzhou, na wala ring kalaban, naging interesado si Ayer. Ang dalawang babae ay nagkatinginan sandali, at pagkatapos ay napagtanto na sila ay magkatulad, sina Chunlan at Kyuju, bawat isa ay mahusay na manalo. Kaya nagkatinginan sila at ngumiti, lumapit, at nakipagkamay. Welcome to our house, Your Highness Daisy Lei,
natural na hindi nakilala ni Su Qingzhou si Ayer sa unang pagkakataon. Magalang din at marangal na ngumiti si Ayer, ikinagagalak kung makilala ka, Miss Su, narinig ko ang pangalan ng iyong kumpanya sa Ruad Ian, at pinahahalagahan ko ang iyong operasyon sa negosyo. Medyo nagulat na sabi ni Su Qingzhou, pinapansin ako ng kanyang Royal Highness Daisy Lei. Hindi pa nakakapagtatag ng branch sa Northern Europe ang kumpanya namin. Hindi ba ibig sabihin nito ay kilala na ang mga talento ni Miss Su? Tumawa si Ayer. By the way, Miss Su should still call me Ayer, hindi naman kailangang ganyan, magkaibigan kami ni Ye Fan. Napatingin si Su Qingzhou sa lalaki at nakitang tumanggo si Ye Fan bago niya sinabi, sige, maaari mo akong tawaging Qingzhou, Ayer. Okay, Qingzhou, gusto ko talagang manatili sa bahay mo sandali. Sinabi ni Ye Fan na kailangan kong humingi ng pahintulot mo. Sa tingin mo ba ay maginhawa ito? Umaasang tanong ni Ayer. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, Ayer, sinusubukan mo bang tumakas mula sa kasal? Okay lang na magtago sa bahay namin, ngunit hindi ito ang paraan. Pakiusap, Qingzhou, wala akong kaibigan, kaya maaari lang akong pumunta dito at humingi ng tulong. Tulong, ayoko talagang pakasalan si Prinsipe Frederick na nasa Duchy. Sabi ni Ayer, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay walang pakialam, ngunit ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa tagapagmana ni Ruad Ian sa maharlikang pamilya ay kapakipakinabang din sa kanya at sa Jinxiu Group. Not to mention anything else, if Ayer inherit the throne in the future, siguradong mas magiging maayos ang negosyo sa Northern Europe. Bukod dito, si Ayer mismo ay isang maimpluwensyang beauty princess sa mundo. Kung kasama siya sa Splendid Group, makakatulong din ito sa pag-promote ng brand ni Splendid. Ang mga negosyante ay madalas na minamaliit at pakiramdam na sila ay parang tanso, ngunit pagdating sa mga tunay na maharlika, ito ay magiging iba. Si Su Qingzhou ay maraming iniisip, ngunit hindi dahil kailangan niyang gamitin si Ayer, ang kanyang propesyonal na ugali lang ang dahilan kung bakit niya ito pinag-aralan ng sabay-sabay. Bukod dito, bilang isang personal na emosyonal na pagsasaalang-alang, bilang isang babae na napilitang magpakasal, lubos na naunawaan ni Su Qingzhou ang mga problema ni Ayer. Ayer, hindi ko naman sinabi na hindi kita hahayaang tumira dito, makasigurado ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Tita Jiang na maaari mong ituring ang lugar na ito bilang sarili mong tahanan. Mapagbigay na sabi ni Su Qingzhou. Masayang sinabi ni Ayer, salamat, Qingzhou, napakabait ng iyong asawa at asawa sa akin, hindi kita iistorbahin ng mahabang panahon, at aalis ako kapag naisip ko kung paano haharapin ang aking ama. Pagkatapos, ilang salita, ang marangal na prinsesa ay naging ang magandang nangungupahan sa bahay. Sa tamang panahon para sa katapusan ng linggo, at dumating ang isa pang kilalang panauhin, si Ye Fan at Su Qingzhou ay tumigil sa abala sa kanilang sariling negosyo, tinawag si Mumumo, at sinamahan si Ayer sa huwahay sa loob ng isang araw. Walang dalang pera si Ayer, kaya binilhan siya ni Su Qingzhou ng ilang damit na isusuot niya. Lalong naging naantig si Ayer, at kalaunan ay nagsimulang tumawag ng Sister Qingzhou. Noong una, naisip ko na ang isang prinsesa ay dapat maging spoiled at hindi madaling pakitunguhan, ngunit pagkatapos na makipag-ugnayan sa kanya, nalaman niyang si Ayer ay walang katulad na prinsesa, ngunit cute lang, na naging dahilan para magustuhan siya ni Su Qingzhou at Mumumo. Si Ye Fan ang driver at ang maliit na kapatid na lalaki na may dalang bag sa tabi niya, lihim na nanunood upang makita kung makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig at makita ang mga sekreto ni Ayer, ngunit walang resulta pagkatapos ng isang araw. Originally, sinabi ko na lalabas ako para sa isang outing at lalabas para maglaro. Ngayong nandito na si Ayer, kailangan kong lumabas para mamasyal. Matapos tanungin ni Ye Fan ang kanyang opinyon, pumunta lang siya sa Qingshan Lake sa tabi ng ZT House, kung saan maaari siyang magkaroon ng self-service barbecue at pangingisda. It was just a weekend to relax for a day. Nagkataon lang na gustong makipagkita ni Su Qingzhou kay Ning Zimo para pag-usapan ang tungkol sa pamumuhunan ni Zis Hulin sa kumpanya ng pelikula at telebisyon. Nagkaroon pa rin ng lakas ng loob si Ye Fan na tanungin si Su Qingzhou kung maaari niyang tawagan ang ibang babae, sina Feng Yaoying, Chu Yunyao at Du Yuner. Bagamat hindi masyadong gusto ni Su Qingzhou si Chu Yunyao, hindi niya ito pinigilan, kaya maaari niyang tawagan si Ye Fan kung kaya niya. Isa-isang tumawag si Ye Fan, ngunit imposibleng pumunta si Chu Yunyao sa Research Institute sa kabisera, ngunit pumayag sina Feng Yaoying at Du Yuner. Nanawagan din si Feng Yaoying kay Helena, na magkasamang nakatira ngayon. Napakaganda ng relasyon ng dalawa sa trabaho at buhay ngayon, at parang late na silang nagkikita. Kinaumagahan, nagmaneho si Ye Fan ng isang malaking SUV at inihatid ang mga babae sa parke sa tabi ng Qingshan Lake. Sa sandaling isagawa ni Ning Zimo ang pagkakaibigan ng may-ari, naayos na ang lahat. Paglabas ng lahat ng sasakyan, nakita nila ang ilang mahahabang mesa na puno ng iba't ibang sangkap, may luto, may sariwa, at iba't ibang prutas, inumin at merienda. Sa tabi ng lawa, mayroong ilang kagamitan sa pangingisda, at may ilang mga panlabas na pasilidad sa libangan sa hindi kalayuan. Ninger, ang dami mong inihanda na pagkain, pwede mo bang tapusin? Bumaba si Ye Fan sa kotse, at nang makakita siya ng napakaraming pagkain, hindi niya napigil ang matawa.
Kung hindi ka makakatapos ng pagkain, maaari mong iwanan ang natitira. Ito ang unang pagkakataon na pupunta ka upang makipaglaro sa akin. I will always try my best. Kinagat ni Ning Zimo ang kanyang mga labi at ngumiti. Ate Ning, nagsumikap ako para sa iyo, hindi pa kita pinasalamatan ng personal para sa nangyari noong nakaraan, sabi ni Su Qingzhou. Umiling si Ning Zimo, maliit na bagay lang, hindi naman big deal. Masayang tumango si Ye Fan sa tabi niya, oo, ang sarili kong mga tao ay sarili kong mga tao. Binigyan ni Su Qingzhou ang lalaki ng isang puting tingin, bakit ka ngumingiti? Di ba sabi mo gusto mo kaming turuan kung paano mangisda, magmadali at maghanda? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang manggas, hindi ako nagmamayabang. Masyadong madali para sa akin ang pangingisda, hindi ba, dingir? Narinig ito ni Wu Yeju, nakasama niya, at hindi niya maintindihan ang mga salita, at sinabing, ako, hindi ko pa nakikita si Brother Ye Fan, isda ka. Natigilan ang ekspresyon ni Ye Fan, at tatawa na sana ang dalawang babae. Sa sandaling ito, isang magaspang na boses ang nagmula sa malayo sa kakahuyan, pangingisda. Lucifer, hindi ako nagyayabang, tiyak na mas magaling ako kaysa sa iyo. Kabanata 0815 ang gusto ko ay 0815. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagpapakita ng bahagyang pagkagulat nang marinig niya ang boses na ito, dahil ang boses ay napakakilala, at hindi naisip ni Ye Fan na ang taong ito ay lilito sa huwahay. Isang matipunong lalaki na may kulay abo na buhok at isang malaking balbas ang lumakad mula sa kakahuyan na tumatawa. Nakasuot ng itim na retro suit at isang puting kamiseta na may bukas na kwelyo, ang sangkap na ito ay nagpapidama ng mga tao na medyo hindi komportable ng biglaan. Ghost Captain Oleg. Paano napunta ang lalaking ito dito? Bilang isa sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse, kilala siya bilang walang talo sa pakikidigma sa tubig. Siya ay halos palaging aktibo lamang sa karagatan, dinadala ang kanyang A-level na organisasyong pirata na, Ice Ocean Whalers, upang sumakay sa hangin at alon sa lahat ng dako upang manghuli ng mga kayamanan at magnakaw ng mga kalakal. Kahit sa continental na Europa, si Oleg ay bihirang magpakita, lalo pat narinig na siya ay pupunta sa Sia Country. Kasama si Oleg, may ilang lalaking nakasuot ng maayos na may mga tato sa leeg at braso, halatang lahat sila ay mga pirata. Captain, bakit ka nandito? Sinadya mong pumunta sa akin. Mukhang kaina, hinala si Ye Fan. Ibinuka ni Oleg ang kanyang mga kamay sa pagkabalisa, sino pa ang karapat-dapat maliban sa iyo? Bakit ako nakasuot ng gayong suit at tumatakbo sa ganoong lugar? Oh, posible bang nandito ka pa in an official form? Natatawang tanong ni Ye Fan. Itinuwid ni Oleg ang kwelyo ng kanyang damit at nahihiyang ngumiti, to be honest, this time, I am representing the Duchy of Liege, as the godfather of Prince Frederick, I came to you. Sana hindi mo ako pigilan. Sumunod ka sa akin at ibalik mo si Prinsesa Ayer. Nagulat na sabi ni Ye Fan, ikaw ang ninong ni Prinsipe Lizideng. Bakit, hindi mo ba naiisip? Noong bata pa ako, matalik kong kaibigan ng matandang hari. Ngumiti ng matamis si Oleg. Biglang sinabi ni Ye Fan, hindi ka taka-taka. Nagnakawan ka kahit saan, at wala akong narinig na anumang bansa ang hindi nasisiyahan sa iyo. Mukhang marami kang pinanggalingan sa lupa. Saan, wala akong mukha ng Hell King mo, nakikigulo lang ako, haha. Sabi ni Ule na may kasamang matamis na ngiti. Kahit na ang principality ng Lizideng ay napakaliit, ang maharlikang pamilya ay napakayaman. Kung makikilala ni Oleg ang hari nito, dapat ay magkaroon din siya ng pakikipagkaibigan sa ilan pang prinsipe at maharlika. Gayunpaman, bakit ang gayong marangal na hari ay magkakaroon ng napakalapit na kaugnayan sa isang pinunong pirata? Naghinala si Ye Fan. Hindi kaya ang Oleg na ito ay walang ibang background? Captain, paano mo nalaman na nasa bahay ko si El? Nag-click si Oleg sa kanyang dila, hindi madali, ngayon ang lupaing ito ay hindi mas mahusay kaysa sa ating dagat, at may mga kamera sa lahat ng dako. Oh, walang paraan para gawin iyon. Naalala ni Ye Fan na matagal na silang namimili kahapon, at talagang wala silang ginawa para itago ito. Pagtingin kay Ayer sa hindi kalayuan, nagkibit balikat si Ye Fan at sinabing, sa totoo lang, kaibigan ko si Ayer, sumama siya sa akin at ayaw niyang magpakasal, kaya hindi ko siya maitaboy. Hindi na kailangan. Magmadali ka, kailangan lang natin siyang kunin, huwag mong pigilan, iyon lang, natatawang sabi ni Oleg. Sandaling sumakit ang ulo ni Ye Fan, tila isa lang siyang tagalabas, kahit hindi sabihin ni Oleg, tila wala siyang dahilan para makialam at pilit na pigilan silang magpakasal. Hindi ako pupunta. Natakot si Ayer kaya namutla ang mukha niya, tumakbo siya sa likod ni Ye Fan, hinawakan ang braso ni Ye Fan, at mukhang nagsusumamo, Ye Fan, huwag mo akong paalisin, ayaw kong pakasalan siya. Ang prinsipe na iyon ay hindi ko kilala. Nakikiusap ako sa iyo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Nakita ito ni Mumumo, na nasa tabi niya, at sinabing ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, bro-in-law. Isa kang lalaking lalaki, hindi mo ba matutulungan si Prinsesa Ayer? Nakakaawa siya. Mas nag-isip si Su Qingzhou at alam niyang hindi ganoon kadali ang bagay na ito, lumapit siya at tinakpan ang bibig ng kanyang kapatid, huwag kang magsalita, hayaan mo ang iyong bayaw na pangasiwaan ito.
Tapos nakangiting sabi ni Oleg. Prinsesa, napakabuti ni Frederick, pwede ka nang bumalik sa akin. Nagmamadali din ang iyong ama at ina. Kapag nagpakasal ka, natural na magkakaroon ka ng damdamin. Hindi. Ako. Hindi ko gusto si Frederick. Ang gusto ko ay si Yefan. Biglang niyakap ni Ayer ang leeg ni Yefan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at hinalikan ang mukha ni Yefan. Ang eksenang ito ay nabigla sa mga babaeng katabi niya. Baka may relasyon na sina Yefan at Ayer. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay puno ng malamig na hangin, kung talagang may kakaibang relasyon si Ayer kay Yefan, hindi ba siya malilinlang kung nangako siya sa kanya na titira sa bahay? Iiyak na si Yefan, masyadong mabilis ang pag-unlad ng bagay na ito, wala na siyang panahon para maramdaman ang malambot na labi ni Ayer, at hindi siya naglakas loob na hawakan si Ayer gamit ang dalawang kamay, kaya abala siya sa pagpapaliwanag kay Su Qingzhou, asawa, huwag kang magkamali. Wala akong kinalaman kay Elle. Ako, hindi ko narinig na sinabi niya iyon. Si Prince. Gusto lang niyang tanggihan si Prince. Well, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin, kausapin mo si Austrian Captain Leg, pakipaliwanag. Inalis ni Su Qingzhou ang kanyang ulo. Bamulong si Wu Yeshuang, kapatid, bakit hindi mo binanggit ang napakalaking bagay? Ito ay isang marangal na prinsesa. Naging berde ang mukha ni Yefan, at malakas niyang sinabi, wala akong sinabi. Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Brother Yefan, si Prinsesa Ayer ay tumakas sa kasal dahil sa iyo. Nagulat din si Du Yuner. Hindi. Yuner, mali ang pagkakaintindi mo. Malungkot na sabi ni Yefan. Kung hindi naman totoo, bakit ang laki ng mundo, ang prinsesa ay walang pinupuntahan, kundi sa iyo napupunta? Seryosong sinabi ni Wu Yeshu, kapatid, hindi mo kailangang matakot, tulad mo, walang problema sa pagpapantay sa prinsesa. Tumigil ka sa pagsasalita. Hindi ka ba tumitingin sa mukha ng hipag mo? Sumimangot si Yefan. Napagtanto na lamang ni Wu Yeshang na si Su Qingzhou sa tabi niya ay nanginginig na sa panginginig sa kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay nanlamig, kaya't siya ay nagmadaling tumahimik. Yefan, ibibigay mo ba ako sa ibang lalaki, ikaw lang ang nasa puso ko. Niyakap ni Ayer si Yefan at hindi siya bibitawan kung mamatay siya. Prinsesa, huwag mong gawin ito, ang aking asawa ay naghihinala sa akin, kailangan pa bang gawing komplikado ito? Sabi ni Yefan na may mapait na mukha. Kakaibang tumingin si Oleg kay Yefan at sinabing, Kuya, naniniwala ako sa iyo, hindi ka ganoong klase ng tao, mukha kang mabuting tao na tapat. Captain, nagkakamali ka, ganyang klaseng tao ang asawa ko. Mga tao, malamig na sumangot si Su Qingzhou mula sa gilid. Ako, napangiti si Yefan ng awkward, hihihi. Huwag isip, nagbibiro ang asawa ko. Hinaplos din ni Oleg ang kanyang noo at sinabing, hindi bale, kailangan ko lang ibalik ang prinsesa sa pila. Tama na ang makarating doon, namimiss ni Prinsipe Frederick ang kanyang kasintahan at nagmamadali. Saglit na nag-isip si Yefan, tinulak si Ayer palayo, at sinabing, Prinsesa, matatanggap ko na pumunta ka para makipaglaro sa akin, ngunit ang kasal mo ay walang kinalaman sa akin, maalalahanin ka rin, huwag mo akong ipahiya, okay. May bakas ng kalungkutan at kalungkutan sa ang mga mata ni Ayer, at pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata ng may awa at sinabing, okay. I see, marami ka ng pinagkakatiwalaan, at pasanin mo lang ako. Pero ayokong magpakasal sa isang lalaking hindi ko gusto, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa doon. Lumingon si Ayer at dir-diretsyong tumakbo patungo sa Qingshan Lake, tatalon ba siya sa lawa? Kabanata 0816 Huwag magsisi. 0816. Hoy! Prinsesa! Dali-dali siyang pinigilan ni Ning Zimo, hindi na kailangang gawin ito, gusto mo bang mamatay para sa bagay na ito? Malungkot na humikbi si Ayer, ano ang mas mabuti kaysa sa mahalin ka ng isang tao? Mas masakit ang pag-abandona at pagpapakasal sa taong hindi mo gusto. Yefan, kung magsasabi ka ng ilang salita, wala na bang ibang paraan? Nag-aalalang sabi ni Ning Zimo. Tumingin si Yefan kay Su Qingzhou na may malamig na mukha at sinabi, wala talaga akong kinalaman kay Ayer, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi naman sa maniwala ka o hindi, hindi mo naman pwedeng panuurin lang siyang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa, di ba? Sabi ni Ning Zimo. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, Ninger, huwag kang maniwala sa kanya, siya ay isang maharlikang prinsesa, tiyak na marunong siyang lumangoy, at hindi siya mamamatay kung tumalon siya. Nang marinig ito ng lahat, tila ito ang katotohanan. Ang paglangoy ay talagang isang sapilitang kurso para sa gayong mga aristokrata. Ang taong marunong lumangoy ay mahirap malunod. Haha, Elle, huwag kang mag-abala, sumama ka sa akin, hindi na makapaghintay si Frederick na pakasalan ka, humakbang si Oleg at sinabi. Ayer gritted her silver teeth, wag mo nang isipin yun. Kahit hindi ako malunod, hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong mamatay. Tumakbo si Ayer sa mesa na puno ng mga kagamitan sa pag-ihaw at kinuha ang isang gunting na panghiwa ng karne, italiko sa puso ko. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nakumbinsi ang lahat na ang prinsesa ay determinadong magpakamatay.
Nagmamadaling lumapit si Yefan at hinawakan ang kanyang pulso para pigilan ang kanyang paggalaw. Air, baliw ka ba? Gusto mo talagang magpakamatay? Sa tingin mo, nagpapanggap lang ako. Nabulunan si Air. Si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae ay mukhang solemn na, at hindi nila maiwasang humanga na maaaring ipagsapalaran pa ni Air ang kanyang buhay para sa pag-ibig at kasal. Kumunot ang noo ni Oleg at sinabing, Lucifer, huwag kang magtiwala sa kanya, hindi siya mamamatay. Kapitan, sa tingin ko ay hindi. Ang mga nakaligtas ay maaaring mailigtas, ngunit ang mga patay ay hindi maliligtas. Si Prinsesa Air ay umabot na sa yugtong ito. Kahit nadalhin mo siya sa principality ng Lydeng, magbabalik ka ng bangkay. Hindi na nakapagpigil si Su Qingzhou. Naniwala na siya kay Air. Bagamat hindi siya komportable, hindi niya gustong mamatay si Air ng ganito. Hinawakan ni Oleg ang balbas sa baba, kung tutuusin, royal marriage ito, hindi laro ng bata. Natural na may paraan tayo para maibalik ng ligtas ang prinsesa, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Paano mo magagawa ito? Hindi mo siya kinuha para pakasalan, ngunit para patayin siya, ito ay masyadong hindi makatao. Galit na sabi ni Wu Yechuan. Isang lamig ang sumilay sa mga mata ni Oleg, walang kinalaman sa iyo ang kasal na ito, tama. Bakit kailangan mong makialam? Kuya Yefan, dapat mong tulungan si Prinsesa Air, nakakaawa siya. Hindi makayanan ni Du Yuner na sabihin. Nang makita si Su Qingzhou, Du Yuner at iba pang mga anak na babae na nakatingin sa kanya ng ganito, hindi napigilan ni Yefan na tumahimik. Talagang naramdaman niya na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng lumilitaw, anuman ang sinabi ni Oleg, maraming pagdududa tungkol kay Air. Pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, sinabi ni Yefan, Kapitan, dahil hiniling ka ng hari ng Duchy ng Lizideng na pumunta sa akin at hindi sa ibang espesyal na sugo, nangangahulugan ito na sa tingin nila ay may kakayahan kang ibalik si Air, tama ba? Oleg nodding, oo, kung tutusin, ikaw ang marangal na hari ng impyerno, mga ordinaryong tao, malamang na hindi mo na makikita. Dahil ito ang kaso, mayroon akong paraan upang hayaan ang kapitan na hindi lamang makipagnegosyo sa iyo, ngunit maaari rin akong magkaroon ng malinis na budi, sabi ni Yefan. Oh! Anong magagawa ko? Kinaikit ni Oleg ang kanyang mga mata. Napangiti si Yefan, napakasimple nito, ang pinakapangunahing tuntunin ng mundo sa ilalim ng lupa. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Natigilan sandali si Oleg, pagkatapos ay masayang sinabi, Lucifer, kailangan mong isipin ito ay nasa tabi ng lawa, kahit na hindi ito dagat, ngunit ang tubig. Ngunit ito ay sapat na. Sobra. Nilingon ni Yefan ang malawak na Qingshan Lake. Talagang may sapat na tubig, at hindi niya napigil ang matawa, ito ay tiyak na dahil may lawa dito na pakiramdam ko ay patas, kung hindi. Kahit na manalo ako, hindi ako mananalo. Huminga ng malalim si Oleg at sinabing may mapaglarong tawa, kawili-wili. Matandang pirata, ilang dekada na akong lumalabas, at palagi akong napupuntahan kung saan may tubig. Iniiwasan ako ng mga tao. Ito ang unang pagkakataon na may humiling sa akin na sumama sa akin. Labanan sa tubig. Kinakabahang tumingin si Wu Yekang kay Yefan, Kuya, hindi ito maganda, hindi pa siya natalo sa mga labanan sa tubig. Oo, Mr. Ye, hindi na kailangang gamitin ang sarili mong mga pagkukulang para atakihin ang mga lakas ng kalaban. Si Helena, na alam din ang lakas ni Oleg, ay mabait na hinikayat siya. May sariling plano si Yefan. Siya ay nagsasanay ng husto kamakailan, ngunit wala siyang aktwal na pagsubok sa labanan. Ordinaryong mga kalaban, hindi man lang niya maipakita ang kanyang lakas, nandyan si Oleg, sa tingin niya ay kaya niyang subukan. Sa mundong ito, 70% ng lugar ay karagatan, at mas maraming lugar na may tubig kaysa sa lupa. Hindi makatuwirang iwasan ito ng kusa. Dahil may labanan, natural sa magkabilang panig na ibigay ang 100% ng kanilang lakas. Anong ibig mong sabihin? Casual na sabi ni Yefan. Ha. Good. What a hell king. No wonder kaya mong patayin ang Holy Dragon Knight Orlando. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa tubig, hindi ako mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo, ang matandang pirata, ngunit. Sa tubig, hindi ako kailanman natakot sa sinuman. Tumawa si Oleg, hinubad ang kanyang suit jacket, at hinugot ang nakatagong si God's Blade mula sa likuran. Ang Kat-Anji tanging hawakan ng kutsilyong inukit na ginto at pilak, at ang mahabang talam ng asol na naglalabas ng madilim na liwanag, ay parang salamin, at ito ay parang ibabaw ng tubig, kumikinang. Pagka-unsheath pa lang, parang naririnig na nito ang huni ng alon. Sa sandaling hinawakan niya ang kutsilyo, nagbago ang ugali ni Oleg, at hindi na siya madali, ang kanyang mga mata ay suwail, nangingibabaw, at matalas ang talam. Nang makita ang mabangis na hitsura ni Oleg, nanginginig si Air at niyakap ang braso ni Yefan, Yefan, ikaw. Gusto mo ba siyang ipaglaban para sa akin? Hindi lahat para sa iyo, gusto ko talagang subukan, gaano kalakas ang numero 1 pirata sa mundo, sabi ni Yefan. Humagalpak ng tawa si Air, alam kong ayaw mo akong mamatay. Walang magawa si Yefan, lumingon kay Oleg at sinabing, Kapitan, kung ako ay manalo sa kapalaran, mangyaring bumalik.
Huwag mag-alala, kung matalo ako sa gilid ng tubig, wala akong masasabi, mataimtim na sabi ni Oleg. Tumango si Yefan, tumingin sa paligid, at nalaman na mga 2 o 300 metro ang layo sa gitna ng lawa, mayroong isang maliit na kontinente na lumutang, at sinabing, pumunta tayo sa kontinente sa gitna ng lawa, kung hindi ay maghihintay tayo sa susunod na labanan. Pati ang mga sangkap ng barbecue ay nasira. Kung gayon ay talagang may tubig sa lahat ng direksyon, Lucifer, ito ang lugar na pinili mong labanan, huwag kang magsisi, nakangiting sabi ni Oleg. Huwag mong pagsisihan. Tumawa si Yefan, at nanguna sa pagtakbo patungo sa maliit na kontinente sa lawa. Sa bilis ni Yefan, kahit na wala siyang ginawang basta-basta, sa ganoong distansya, diretso siyang tumalon at tumapak sa tubig para humiram ng lakas. Yun lang. Si Oleg ay mas mag-ara. Pagkatapos niyang tumuntong sa lawa, may umagos na tubig sa kanyang paanan. Hindi siya lumubog nang matapakan niya ang tubig. Sa halip, may isang alon na direktang nagpadala sa kanya sa Xiaozhou. Kabanata 0817. 0817. Dahil lang sa kakayahan nilang pumunta sa gitna at kabundukan ng lawa, tulala silang dalawa sa mga babae sa tabi ng lawa. Sa sandaling makarating si Yefan sa maliit na kontinente, narinig niya ang tunog ng isang torrent na nagmumula sa kanyang likuran. Ang galit ng si God. Si Oleg ay walang masyadong sinabing kalokohan. Siya ay dumating sa isang mabigat na hack. Ang tubig ng lawa ay parang hindi mabilang na mga tropa na sumusunod sa kanyang mga utos, nagtitipon sa ibabaw ng kanyang si God's blade, na bumubuo ng isang malaking 30 metro ng higanteng talem ng tubig. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang higanteng talem ay sumasalamin sa mga alon ng liwanag, na talagang kamangha-mangha. Boom! Bumagsak ang kutsilyo, napakalakas ng presyon ng tubig, at nagngangalit ang kutsilyo, na parabang hahatiin nito sa kalahati ang maliit na kontinente. Tiningnan ni Yefan ang kapangyarihan ng isang kutsilyo at alam na ang paglaban ay ang huling paraan lamang, kaya pagkatapos ng mabilis na paggalaw sa gilid, tumalon siya. Bagamat iniwasan niya ang kutsilyong ito, napakalakas pa rin ang nakakagulat na enerhiya ng kutsilyo at daloy ng tubig. Nagmamasid si Yefan mula sa himpapawid, at ang mga puno sa maliit na isla ay direktang ginawang mga sirang wood chips at mga pinagputulan ng damo. Kasabay nito, si Yefan ay nasa himpapawid, sinaksak ng matalim ang isang kamay, at inindayog ang layunin ng espadang, tinak, patungo kay Oleg. Ang sword intent ay nagdadala ng malalim na kahulugan na tumatakbo sa lahat ng bagay, kasing bilis ng kidlat. Si Oleg ay inihanda ng mahabang panahon, at ang talem ng Diyos ng dagat ay tumayo ng tuwid, at isang sumisikat na hadlang sa tubig ang tumaas mula sa lawa. Boom! Isang butas ang lumitaw sa dingding ng tubig. Bagamat hindi ma-offset ang sword intent, binago nito ang direksyon ng sword intent sa pagbabago ng daloy ng tubig. Habang iniiwasan ni Oleg ang sword intent na ito, maraming tubig sa lawa ang naipon sa kanyang katawan, at ang tubig ng lawa ay namuo at naging water fortress na 12 ng metro ang lapad, at lumabas na si Yefan ay napapalibutan din. Ang kaharian ng dagat. Kraken na may 9 na ulo. Ikanaway ni Oleg ang kanyang mahabang kutsilyo, at sakutan na nabuo sa pamamagitan ng daloy ng tubig, mula sa 9 na posisyon, ang mga ulo ng mga halimaw ay nag-condense. Ang mga sea monster na nabuo sa pamamagitan ng tubig na ito ay lumamig patungo kay Yefan, tulad ng 9 na malalaking sea snake, gusto nilang gutiin ng direkta si Yefan. Ang eksenang ito ay direktang ikinagulat ng mga batang babae na nanunood ng labanan sa dalampasigan. Ang mar-angle na momentum ay hindi katulad ng labanan ng mga sinaunang mandirigma, ngunit higit na katulad ng mga espesyal na epekto sa isang sci-fi na pelikula. Si Yefan ay gumagalaw ng napakabilis at gustong magmadaling makaalis sa kaharian ng dagat na ito, ngunit nalaman na ang kaharian na ito ay aasa sa tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig sa lawa upang lumipat at lumawak, at hindi ganoon kadaling maubusan. Nang makitang tatakbo na siya sa hangganan, may sirena na hayop na biglang lalabas mula sa harang at kumagat sa kanya. Binasag ni Yefan gamit ang isang suntok, nabasag ang kraken sa hindi mabilang na mga splashes, ngunit 2 pang kraken ang patuloy na nakasabit. Ang sea monster na ito ay kinokontrol ni Oleg, at ito ay ganap na imposible upang tapusin, pumatay, at ito ay walang silbi upang labanan. Gayunpaman, ang mga sea monster na ito ay nabuo sa pamamagitan ng malalakas na agos ng tubig, at 12 ng toneladang agos ng tubig ang idiniin sa mga tao. Kung hindi malakas ang katawan ni Yefan, ang mga ordinaryong tao ay idiniin sa meat patties. Nang makita ang napakalakas na galaw, sa wakas ay lubos na naunawaan ni Yefan kung bakit hindi nabigo si Captain Ghost sa dagat. Lucifer. Alam kong higit pa riyan ang iyong kakayahan. Ipagmalaki mo ang iyong buong lakas, kung hindi, malaking kawalan ka kapag nasa tubig ka. Tumawa si Oleg at sunod-sunod na nilaslas ang galit ng Diyos ng dagat. Ang mabangis na talem ng higanteng tubig ay tila kayang ilabas ng walang katapusan, at ito ay gumagana ng walang putol kasama ang 9 na ulo na sirena. Nalaman ni Yefan na sa pulgadang ito ng lupain, wala siyang pagpipilian kundi iwasan ito. Isa lamang itong marahas na pagpatay ng tubig. Talagang tama. Malalim na napagtanto ni Yefan na kung siya ay nasa dagat at walang lupa, tinansya ni Oleg na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay magiging mas malakas. Kumpara sa Orlando na nakalaban niya sa simula, mas malala pa.
Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, alam ni Yefan na kung gusto niyang basagin ang deadlock, kailangan niyang lumapit kay Oleg, kung hindi ay mauubos lang siya ng buhay, dahil sa pagkakaalam niya, halos umasa si Oleg sa blade ng si God upang patuloy na mabawi ang kanyang pisikal na lakas habang nasa tubig. Wag na, bilisan mo. Ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo, gumalaw ang kanyang isip, kumuha ng matalas na espadang bakal mula sa singsing ng Sword God, nilaslas at binasag ang nananakot na reyna ng sirena, at lumipat patungo kay Oleg at tumakbo palayo. Oh, may espada ka pa. Bagamat nagtataka si Oleg kung saan nanggaling ang espada ni Yefan, hindi siya nataranta. Ghost Ship. Sa likod ni Oleg, isang mabangis na barkong pirata ang sumugod mula sa malaking tabing ng tubig. Ang barkong pirata na ito, na ganap na binubuo ng tubig, ay walang pinagkaiba sa laki ng isang tunay na barko, at hindi ito tulad ng isang barko na dapat umiral sa naturang lawa. Hindi mabilang na mga multo ang humagulgol at humagulgol sa bangkang ito, at ang barkong multo ay sumakay sa hangin at alon, na dinudurog si Yefan. Walang magawang pinagmamasdan ni Yefan ang napakalaking ghost ship na papalapit, itinikom ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay, naglalaslas ng layunin ng espada. Ang talam na nabuo ng sword energy ay napakatalas na, ngunit sa kasamaang palad ang malaking ghost ship na ito ay masyadong malaki, at pinatumba pa rin ito si Yefan gamit ang isang malaking alon. Ang sword intent ay parang putik na baka na pumapasok sa dagat, ngunit wala itong gaanong epekto. Si Yefan ay inanod ng agos, na pagtanto lamang na kung minsan ang dami ay maaaring talunin ang kalidad. Ang lalong nagpahirap kay Yefan ay ang kanyang espada ay may panlaban pa rin sa tubig. Ang pakikipaglaban sa espesyal na kapaligirang ito, tila walang silbi ang espada. Sa pamamagitan ng isang putok, si Yefan ay direktang natamaan sa lawa ng epektong ito. Hindi ba posible na lumaban ng walang pagkakawatak-watek? Kung may espada na hindi nalalabanan ng tubig, maaaring mas madaling makipaglaban, tahimik na naisip ni Yefan. Medyo ayaw niya. Hindi kaya nagsasanay siya ng gusto ng kendo kamakailan, at wala itong epekto, o kailangan niyang umasa sa pagkakawatak-watek at puwersahang lumaban ng may lakas at bilis. Sa pag-iisip pa lamang nito, biglang napagtanto ni Yefan na ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nawala. Natigilan sandali si Yefan, tumingin sa kanyang kamay, at sa sandaling iyon, ang Sword God Ring ay talagang nagbigay sa kanya ng bagong espada. Hindi pa nakita ni Yefan ang espadang ito, ngunit halatang mas espesyal ito kaysa sa mga espadang ginamit niya noon. Ang simpleng hilt, ang buong katawan ng madilim na asul na bakal, ang talam ay tila transparent, nagpapalabas ng mahinang puting liwanag, at ito ay lubhang matalas. Matapos hindi marating ni Yefan ang ilalim ng lawa, isang espada ang tumama sa putik sa ilalim ng lawa, umaasa sa puwersa ng reaksyon, ang kanyang katawan ay nabakantang ibabaw ng tubig. Nahulog sa dalampasigan, sa ilalim ng sikat ng araw, mas malinaw na nakikita ni Yefan ang espada sa kanyang kamay. Sa junction ng katawan ng espada at ng hilt, dalawang maliliit na sinaunang karakter ang nakaukit basag na tubig. Umugang ang ulo ni Yefan, kung ano ang nagpapaalala sa kanya ng pangalan, ngunit bago pa siya magkaroon ng oras na pag-isipan iyon, naramdaman niya na may galit na galit sa likod niya. Huwag kang tumingin sa deserter. Lucifer. Naitala ni Oleg ang galit ng Diyos ng dagat, sa pagkakataong ito ay pinili niyang maghiwa ng paalang. Kahit saan siya dumaan, ang mga puno at bato ay pinutol, at ang napakalaking water jet ay tila winalis muli si Yefan. Sa lawa. Biglang nag-react si Yefan, itinaas ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang espada, at hinarap ang kutsilyo ng tubig gamit ang isang espada, at ang kanyang espada chi ay umakyat upang salubungin ito. Isang kamangha-manghang eksena ang lumitaw. Nalaman ni Yefan na nang ang asul na tibak na ito na nakakabasag ng tubig ay tumama sa tubig, wala talagang panlaban. Sa pagkakataong ito, napakadali niyang pinutol ang water jet ni Oleg. Gamitin ito sa pagsagwan, at hindi ito magkasya kapag binuksan mo ito. Nang inag ang buong katawan ni Yefan, oo. Isa ito sa 8 espada na huwad ng maalamat na sinaunang Yu King, ang sikat na espada ay bumasag ng tubig. Kabanata 0818 ito ay hindi maiiwasan. 0818. Halatang batid ni Oleg ang pagbabagong ito, at nakasimangot siya nang makitang nabasag ang galit ng kanyang si God. Lucifer, hindi ko inaasahan na mayroon kang gayong mahiwagang sandata sa iyong mga kamay. Ikanaway ni Yefan ang water breaking sword sa kanyang kamay, at ito ay medyo maulap. Hindi niya talaga inaasahan ito. Nakatingin sa hindi kapansin-pansing singsing ng Diyos ng espada sa kanyang kamay, bumulong siya sa kanyang puso, hindi nakakagulat na hiniling sa kanya ng fairy sister na panatilihin itong ligtas. Baka may iba pang mahiwagang armas na nakatago dito. Dapat mong malaman na mayroong 8 sikat na espada na ginawa ng sinaunang Yu King, ang isa ay para sa pagtakip ng araw, ang isa ay para sa pagbasag ng tubig, ang pangatlo ay para sa pag-ikot ng kaluluwa, ang ika-4 ay para sa pagbigti kay Jian, ang 5 ay para sa nakakagulat na salamander, ang 6 ay para sa pagsira ng kaluluwa, ang 7 ay para kay KXC, at ang 8 ay para kay Zengang. Ayon sa alamat, ito ay ginawa ni Oyezi, ang walang katulad na master ng sword casting.
Nangolekta siya ng bihirang ginto at binigyan ang bawat espada ng kakaibang kapangyarihan nito na may kakaibang pagkakayari. Bagamat naitala ito, matagal na itong nawala. Nakita rin ni Yefan ang hugis ng isang 8 kamay na espada sa isang sinaunang libro. Magkamukha ito, at mababasag ito kapag tumama sa tubig, kaya napag-isipan niyang ito ang tunay na water break. Kung sinasabing ang mga sikat na espadang ito ay nakatago sa Sword God Ring, kung gayon ang singsing na ito ay talagang walang katumbas na halaga. Hindi maiwasan ni Yefan na maging mas maingat. Sa hinaharap, lalaban siya sa angkan. Ang singsing na ito ay napakahalaga at dapat panatilihing ligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Yefan, nasa iyo ang blade ng sigod, mayroon lang akong espadang tumatabas ng tubig. Natatakot pa kaya ang kapitan sa gayong espada? Ha. Tama, originally wala kang armas, at umaasa ang matandang pirata ko sa talim ng sigod, medyo hindi patas, ngayon naglabas ka ng armas, mas mabuti pa yan. Bago natapos ni Oleg ang kanyang mga salita, muli siyang naglaslas gamit ang isang kutsilyo. Ang raging tide ng sigod. Ang daloy ng tubig ay parang shockwave ng half-moon arc, at hamampos ito kay Yefan. Saan man ito dumaan, walang damong tumubo, at isang patong ng lupa ang naputol. Matapos gamitin ang trick na ito, ang buong Xiaozhou ay naging isang hubad na eroplano. Nakatayo si Yefan sa gilid ng dalampasigan, nakaharap sa rumaragasang agos ng enerhiya ng kutsilyo at sumulong. Ayon sa kanyang kamakailang pag-unawa sa layunin ng espada, pinagsama niya ang layunin ng espada sa basag na tubig sa kanyang kamay. Bagamat walang magarbong sword intent, walang makapangyarihang sword intent, ngunit sa oras na ito, ang espada sa kanyang kamay ay nakondense na ang lahat ng sword intent ni Yefan. Ang Yefan ay parang multo, humakbang pasulong at paatros ng isang hakbang, ang espada ay tumataas ng patayo mula sa ibaba hanggang sa itaas. Nang salubungin ng tila walang halagang basag na tubig ang Mar-Engel na Rage Knife, para itong mainit na kutsilyong naghiwa ng mantikilya, at bigla itong bumukas. Natalo ang atake ni Oleg, at kasabay nito, sinamantala rin ni Yefan ang sitwasyon para humakbang pasulong, pinaliit ang distansya kay Oleg. Ang mga tao ay parang espada, ang mga espada ay parang tao. Isang tibak na sinaksak, hindi maipaliwanag na malayang umuugoy, lahat sa isa. Matapos mapagtanto ni Oleg na hindi gagana ang kanyang pangmatagalang pag-atake, alam niyang tiyak na darating si Yefan at kukunin ang Blade of the Sea God para sa isang baitang ng maaga. Ding! Sa malutong na pag-aaway ng metal, nagbanggaan ang espada ni Yefan at kutsilyo ni Oleg. Ang lupa sa ilalim ng kanilang dalawa ay napunit, at sa isang, boom, ito ay bumagsak sa tubig. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, at medyo nagulat siya na ang espadang ito ay mahigpit na nakaharang. Ngumisi si Oleg at sinabing, hindi lang ako marunong mag-long range offense. Sa suntukan, magaling din ang swordsmanship ko. Hindi masama, tama lang. Sa wakas ay nagamit ni Yefan ang espada kasama si Oleg sa laban ng suntukan. Hindi niya ito nakuha, kaya't sinaksak niya si Oleg ng mahigit 100 espada gamit ang sirang tubig na espada sa kanyang kamay. Walang humpay na naririnig ang metal na tunog ng ding-ding-ding-dong, at kumalat ito sa malayong baybayin, na nagpaigting sa puso ng mga babae. Sa katunayan, hindi nila makita ang mga detalye ng labanan sa pagitan ng dalawang maalamat na powerhouse, at nakita na lamang nilang dalawa na lumaban mula sa malayo hanggang sa malapit na kompetisyon. Si Oleg ay tila matipuno at mabigat, ngunit ang kanyang bilis at lakas ay napakalakas, at siya ay napakahusay sa paggamit ng malaking bahagi ng kutsilyo sa pag-atake sa halip na depensa. Si Yefan ay may sword intent, at si Oleg ay natural na may sword intent. Kahit na ang kaharian ni Yefan ay hindi kasing taas ng kaharian ni Yefan, hindi ito nangangahulugan na wala siyang kapangyarihang lumaban. Yefan, ikaw ay dumating at umalis, ang mga espada ay magkakaugnay at nagbanggaan, at sa loob lamang ng 2 minuto, naglaro na siya ng hindi bababa sa 70 o 80 hampas. Ang mga figure ng dalawa ay kumikislap pabalik-balik sa tubig, kasing bilis ng mga after images. Naramdaman ni Yefan ang tacit na pag-unawa sa pagitan ng kanyang sword intent at ang water-breaking sword sa kanyang kamay sa mabilis na paggalaw. Sa aktwal na labanan, ginagabayan niya ang espada, at hindi ginagabayan siya ng espada. Bawat bakas ng hangin na dumadaloy, bawat panginginig ng boses, bawat kapangyarihang ipinadala pabalik, ay mas naiintindihan ni Yefan kung paano ipinapakita ng espada ang layunin ng espada nito. Sa pamamagitan ng sariling paggalugad at mga insight ni Yefan, ginamit ni Yefan ang water-breaking sword para mas maging komportable. Kung kailangan itong maluwag, ito ay maluwag, at ito ay magiging masikip kung ito ay kailangang higpitan. Kung minsan ay kinakailangan na tumalikod at hayaan ang ilang puwersa, ngunit kung minsan ay kailangan itong abutin at sugpuin ito ng mabangis. Makalipas ang 10 minuto, daan-daang pakulo na ang Nil Arrow nilang dalawa. Parehong may kahangahangang pisikal na lakas sina Yefan at Oleg. Sa oras na ito, hindi sila nakaramdam ng pagod. Gayunpaman, naiiba sa simula, si Yefan ay unti-unting nagkusa, umatake ng higit at maraming beses, at si Oleg ay naging isang defensive player. Ang isip ni Yefan ay napakalinaw at kalugod-lugod. Nakuha niya, naiintindihan.
Ito pala ang espada, ito ang labanan ng espada. Damhin ang pag-atake at pagtatanggol ng espada, pakiramdam ang saya at kalungkutan ng espada, at pakiramdam ang kalooban at determinasyon ng espada. Napagtanto ni Yefan na sa sandaling ito, ang espada ay pareho sa kanya, at siya rin ang espada. Siya ay malakas, ang espada ay malakas, at siya ay mahina, ang espada ay mahina rin. Ito ay hindi purong paglilinang, hindi ito purong kapangyarihan, hindi ito purong espada o espada. Ito ay isang mas malalim na bono. Bilang isang eskrimador, dapat mong maunawaan na kapag kaharap ang kaaway, ang espada ay hindi ang iyong sandata, ngunit ang iyong kasama sa buhay at kamatayan. Walang sino man ang maaaring maging mas tapat sa iyo kaysa sa tibak sa kanyang kamay. Ang espada ay hindi magkakaroon ng labis na pag-iisip, hindi magkakaroon ng labis na emosyon, ito ay sumusunod lamang sa kagustuhan ng eskrimador. Isang dagat ng mga espada at dagat ng apoy, buhay at kamatayan, kung hindi ka susuko, hindi ako aalis. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Yefan kaya gusto niyang yumangal. Gitling! Galit na sigaw ni Yefan, sa lakas ng loob, ang basag na tubig sa kanyang kamay ay nagniningning sa araw. Ang malamig na liwanag ay umiikot, at ang matalim na kinang ay tila sapat na upang mabigla ang mundo. Ito. Nagulat si Oleg, sa wakas ay naunawaan niya sa sandaling ito na si Yefan ay talagang nakikipaglaban sa kanya, at natuto siya at gumawa ng mga tagumpay mula rito. Ang Lucifer na ito ay talagang nakalusot sa isang bagong antas sa pakikipaglaban sa kanya. Sa sandaling ito, ang espada sa kamay ni Yefan ay naging mas kabayanihan at hindi matitinag. Ang mga saksak, laslas ni Yefan ay mas random kaysa dati, ngunit mas mahirap bantayan, na parang nabuhay ang espada, at ang mga pagbabago sa mga detalye ay nagpaunat kay Oleg. Nag-aatubili na umatras si Oleg, si Yefan sa harap niya, at ang espada sa harap niya, ay hindi mababantayan. Hindi mapigilan. Walang paraan upang maiwasan ito. Kabanata 0819 Doomsday Kingship. 0819. Habang tumataas ang pressure, nagsimulang tumulo si Oleg ng pawi sa kanyang noo, at hindi na makaatake ang si God's Blade, at maaari lamang mahulog sa isang ganap na passive defense. Gayunpaman, si Yefan ay pumipindot ng hakbang-hakbang, na walang iniwan na espasyo. Kahit ilang beses sinubukang dumistansya ni Oleg, naipit siya sa espada ni Yefan at hindi siya makagalaw ng maayos. Ang maliit na kontinente ay gumuho na, at ilang mga bato na lamang ang naiwan sa tubig. Bago nila namalayan, umalis na ang dalawa sa Xiaozhou at pumunta sa lawa. Si Yefan ay umasa sa napakabilis na bilis at patuloy na gumagalaw sa tubig gamit ang kanyang talino. Ang tibak na nakakabasag ng tubig sa kanyang kamay ay parang gumagala na dragon, at habang ginagamit ito, lalo itong konektado sa kanya. Para bang ang espada ay naging isa sa kanya, walang anumang puwang. Ngunit nang maramdaman ni Yefan na malapit na niyang ganap na masira ang bagong kaharian ng kendo na ito, nagkaroon ng pagbabago sa tubig. Rumble! Ayan! Ay isang marahas na tunog ng tubig na umaagos mula sa ilalim ng lawa, at isang agos ng haligi ng tubig na ilang metro ang lapad na tumaas sa langit. Hindi ko alam kung kailan, talagang nagpatawag si Oleg ng ganoong water column, na direktang itinulak si Yefan sa ere. Buksan. Ang tibak ni Yefan na nakakabasag ng tubig ay kasing lakas ng isang kawayan. Matapos hatiin ng espada ang haligi ng tubig, lumutang pababa ang kanyang katawan. Kahit na basang-basa na siya, kalmado pa rin si Yefan, at tinapik niya ang kanyang mga daliri sa tubig at damapo sa isang piraso ng driftwood. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga nasirang puno ang lumutang sa lawa, na naging dahilan upang mas madaling tumayo si Yefan. Sa sandaling matatag siyang tumayo, nilock din ng chi machine ni Yefan si Oleg, na nakatayo na ng mahigit 30 metro ang layo. Inilagay ng kapitan ng pirata ang isang kamay sa likod niya at ang isa naman ay may kutsilyo, tinitigan si Yefan na may komplikadong mga mata. Si Yefan ay masayang naglalaro, at nagtaka, "Captain, bakit hindi ka lumaban?" Hati na ang kinalabasan, hindi na kailangan pang lumaban, mapait na ngumiti si Oleg, ngayon naniniwala na ako na ang banal na Dragon Knight ay talagang pinatay mo. Sinabi ni Yefan, "Captain, marami ka pang trick na gagamitin." Gagamitin. Nabalitaan ko na kaya mong makipagkompetensya sa isang royal fleet mag-isa, kaya walang masyadong trick. Si Yefan ay hindi nakipagkasundo, malapit pa siyang makapasok sa isang bagong kaharian, kaunti na lang, kaunting aura, siguro sapat na. Kung si Oleg ay hindi gustong makipag-away at hindi siya seryosong labanan, kung gayon siya ay kikilitiin sa lahat at hindi komportable na mahigpit. Hahaha, si Lucifer, ang marangal na hari ng impyerno, ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa Royal Fleet. Kilala ko pa rin ang aking sarili bilang isang matandang pirata. Kung hindi ka manalo, hindi ka mananalo. Pagkatapos magsalita ni Oleg, inilagay na lamang niya ang kutsilyo, at lumipad si Pingbo pabalik sa kabilang baybayin. Hindi na makapaghintay si Yefan na maabutin at labanan siya ng pilit, ngunit iyon ay masyadong hindi makatwiran, at gusto niyang maghayganti. Kung tutuusin, lahat ay umamin ng pagkatalo, at kailangan mong lumaban, hindi ba nakakahiya?
Walang pagpipilian si Yefan kundi iling ang kanyang ulo at bumantong hininga, haplosan si Duan Shui gamit ang kanyang kamay, at tahimik na nagsabi ng salamat sa kanyang puso. Sa isang kisap mata, bumalik si Duan Shui sa Sword God Ring. Pagkatapos bumalik sa baybayin, lumapit si Feng Yaoying na may dalang tuwalya, "Panasan mo, hindi ka ba nasugatan?" Kinuha ni Yefan ang tuwalya, pinunasan ang kanyang basang buhok na may ngiti, at sinabing, "Nagkukumpetensya lang kami, sinusukat pa kami, bakit? Masasaktan." Nanghihinayang sinabi ni Oleg, dahil ang mga matandang pirata ay natalo sa tubig, tila hindi nila madadala ang prinsesa sa kanila ngayon. "Lucifer, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Maaari ba akong gumawa ng hakbang upang makausap ka?" Nagtataka si Yefan na may hindi niya masabi ng harapan, ngunit tumango pa rin siya, pinunasan ito ng tuwalya, at itinuro, "Pumunta tayo sa tea house doon at uminom ng mainit na tsaa, Ninger, mag-ayos ka, ang kapitan ay mahusay na tao, hindi maaaring pabayaan." Ngumiti si Ning Zimo at tumango, "Naiintindihan ko, maghahanda ako ngayon, nagpalit ka lang ng malinis na damit. Mag-isip ka pa rin ng mabuti, haha, hindi talaga komportable ang basa." Ngumiti si Yefan at naglakad patungo sa tea house kasama si Oleg. Pagkaalis ni Yefan at Oleg, humiga si Mumumo sa tabi ng tenga ni Su Qingzhou at sinabing, "Ate, tingnan mo sina Sister Feng at Sister Ning, ang isa sa kanila ay nagbigay ng tuwalya at ang isa naman ay nagpalit ng damit, gaano sila kaasikaso, kumusta ka?" Wala man lang reaksyon, hindi ba ito may kukumpara? Talagang napagtanto ni Su Qingzhou na tila mabagal siyang tumugon, higit sa lahat dahil hindi niya ugali ang pag-aalaga ng mga lalaki. Karamihan. Bagamat tila napakaliit na bagay, nakaramdam ng hindi komportable si Su Qingzhou. Sa oras na ito, lumapit si Ayer at humihingi ng tawad, "Sister Qingzhou, pasensya na talaga. Sa totoo lang, wala kaming gagawin ni Yefan. Ayaw ko lang pakasalan si Frederick." Si Su Qingzhou ay bumalik sa kanyang katinuan. Tumingin sa kanya ng malamig, "Wala akong pakialam kung may nangyari sa iyo, curious lang ako. Paano mo malalaman na kayang alagaan ka ng asawa ko?" "Dudo, ako. Wala akong choice kundi ang umasa kay Yefan." Lumakad si Su Qingzhou sa harapan niya, tumingin ng diretso kay Ayer, at sinabing, "Sa tingin ko ay mabait kang tao, maaari mo bang sabihin sa akin kung patuloy akong maniniwala sa iyo?" Natahimik sandali si Ayer, kagat-kagat ang ibabang labi, tumango. "Sige, mag-barbecue tayo. Tanghali na ang delay." Casual na ngumiti si Su Qingzhou, hinawakan ang kamay ni Ayer, at naglakad patungo sa barbecue. Maingat na bumantong hininga si Ayer, tumingin si Meimu sa direksyon ng Zia Tea House, at nag-isip. Sa kabilang banda, nagpalit si Yefan ng kanyang damit, umupo sa isang kahon kasama si Oleg, at uminom. "Tsaa, kung titingnan mo mula sa kahon, makikita mo ang gilid ng lawa doon." Nagsimula na ang mga babae sa barbecue, kwentuhan at tawanan, at ang ganda ng atmosphere. "Lucifer, hindi mababaw ang kagandahan, saan ka nakakolekta ng napakaraming magagandang babae?" Biro ni Oleg. "Gusto kong sabihin na ako ay talagang kaakit-akit, lahat sila ay naaakit sa akin, naniniwala ka ba?" Sagot ni Yefan. "Haha. Siyempre naniniwala ako, maraming babae sa mundo ang gustong maging alipin mo, hindi banggitin ang asawa at kasintahan mo, pero..." Binago ni Oleg ang kanyang mga salita at sinabi ng may malalim na kahulugan, "Ang magandang buhay na ito, ang magandang asawa at pamilya na ito, ay kailangan ding maging mapayapa, upang tamasahin ito." Ipinahinga ni Yefan ang kanyang mga tuhod gamit ang isang kamay, kinuha ang tasa ng tsaa gamit ang isa, at humigop, "Captain, kung mayroon kang sasabihin, maaari kang magsalita ng direkta." Nawala ang ngiti sa mukha ni Oleg, at sinabi niya sa mahinang boses, "Lucifer, narinig mo na ba ang Doomsday Kingship?" Natigilan ang ekspresyon ni Yefan, narinig niya ang pangalang ito noong siya ang matandang pinuno na sinabi ko, ngunit hindi ko ito gaanong pinansin, at may kahinahinalang sinabi, "Narinig ko na ito ay isang organisasyon na pinamumunuan ng Doomsday King, ngunit napakakaunting impormasyon, at hindi pa ako nakakita ng mga taong may Doomsday Kingship sa mundo. Palagi kong iniisip na ito ay talagang isang rumored na organisasyon. Walang impormasyon, dahil hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ang impormasyon, walang aktibidad, dahil hindi kailangan ng mga aktibidad sa pangkalahatan. Ang Dharma King of the Doomsday ay totoo, at ang pagiging hari ng Doomsday ay natural na totoo. Buti na lang ang dating wala kang kinalaman sa Doomsday Kingship." Mataimtim na sabi ni Oleg. Kabanata 0820 Walang oras na matitira. 0820. Ibinaba ni Yefan ang tasa at sinabing kakaiba, "Ano ang ibig sabihin nito? Kasali na ako ngayon sa Doomsday King Power. Bakit ko ito nakikita? Napakasimple, dahil ang maharlikang kasal na ito ay ang kahulugan ng hari ng araw ng paghuhukom." Ngumiti si Oleg. "Ano?" Natigilan si Yefan. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang Dharma King Doom. Talagang gustong isulong ang kasal ni na Prinsesa Elle at Prinsipe Frederick. Ano ang kinalaman ng kasal na ito sa paghahari ng Doomsday? Tanong ni Yefan. Napabuntong hininga si Oleg, "Ito lang ang masasabi ko sa iyo, kung gusto mong pigilan akong kunin si Ayer, nangangahulugan ito na kailangan mong tumayo sa tapat ng paghahari ng Doomsday.
Lucifer, naisip mo na ba, talagang gusto mo bang maging ganito? May kahina-hinalang sinabi ni Yefan, Captain, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito, kaya kailangan kong paniwalaan ito? Ano ang iyong relasyon? Paano mo malalaman kung ano ang ibig sabihin ng Dharma King? Kung sasabihin ko sa iyo, isa ako sa mga miyembro ng Doomsday Kingship, naniniwala ka ba? Lumapit si Oleg at ngumiti. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, naniniwala ako. Oh, bakit? Naging interesado si Oleg. Dahil sa ganitong paraan lamang, maaari mong ipaliwanag kung bakit nakikipagkaibigan ka sa hari na dumating sa kaharian ng Laiji, at kung bakit napunta ka hanggang sa kaharian ng Sia at sinubukan ng iyong makakaya na kunin si Ayer, sabi ni Yefan. Haha, parang ganito ang kaso, ngumiti si Oleg, at pagkatapos ay seryosong nagtanong, Lucifer, iyon ang problema, gusto mo talagang pigilan akong kunin si Ayer. Natawa si Yefan sa kanyang sarili tumawa, nakita mo na rin, naghahanap siya ng buhay at kamatayan, naaawa ang mga babae ko sa kanya, hindi ko kayang panuurin siyang magpakamatay. Kumunot ang noo ni Oleg, Prinsesa Ayer, hindi siya mamamatay, ganito lang siya kumilos, dapat kang mag-alala ng sobra. Nag-isip sandali si Yefan, at pagkatapos ay nagtanong, lubos akong naguguluhan, dahil gusto ng Doomsday King na pakasalan ni El si Prinsipe Frederick, bakit hindi siya dumating ng personal? Kung personal na dumating ang isang epic powerhouse, tiyak na hindi ako magiging kalaban, kung gayon maaalis lang si Ayer. Ngunit, ang hari ng Dharma ay hindi darating, hayaan ang kapitan na dumating, ito ba ay upang subukan muna? Oleg said with a complicated expression, epic level powerhouse, what kind of identity, how can you move when you say it? Hindi naman. Sa antas ng Doomsday King, hindi ba dapat mas malaya kang gawin ang anumang gusto mo? Hindi kaya ito mismo ang ginawa ng Dharma King of Doom dahil natatakot siya o nag-aalala? Diretso ang tingin ni Yefan kay Oleg. Kung tutusin, sanay na si Oleg na makakita ng malalaking eksena, kahit na sobrang lakas ng aura ni Yefan, wala itong epekto sa kanya. Hehe. Lucifer, anong ibig mong sabihin, naiintindihan ko, tapos hindi na kita guguluhin pa. Hindi sinagot ni Oleg ang tanong ni Yefan, ngunit tumayo siya at naghanda na umalis. Sinundan din siya ni Yefan at sinamahan siya hanggang sa pintuan ng tea house. Lumingon si Oleg na may tono ng boses. Malalim na sinabi, Lucifer, bago ako umalis, matandang pirata, padadalhan kita ng isang salita. Captain, mangyaring sabihin ito, nakangiting sabi ni Yefan. Sinabi ni Oleg, kung mas malakas ang kakayahan, mas kailangan mong kunin kung minsan. Gayunpaman, huwag mag-overestimate sa iyong kakayahan. Matapos itong marinig ni Yefan, tumanggo siya at mataimtim na iniyuko ang kanyang mga kamay, salamat, kapitan, baka sa hinaharap, magkaiba kayo ng mga kampo, ngunit ang kapitan ay matapang at matuwid, at noon pa man ay aking iginagalang na nakatatanda, sana ay maging mapayapa kayo sa isa't isa. Tumawa si Oleg, okay. Bihira na marinig ang gayong kamangha-manghang binata na nagsasabi ng ganoong bagay. Ako ay lubos na umaasa sa iyo. Ang matandang pirata na iyon, mauuna na ako, Falem. Dumating si Oleg at mabilis na umalis. Pinaalis sila ni Yefan at bumalik sa lawa, kung saan nag-iiho na ang mga babae. Ate, nasunog mo ang karne. Anong klaseng maitim na pagkain ito? Si Mumumo ay may hawak na isang piraso ng steak at itinuro ang madilim na ibabaw na may disgust, nagpapahayag ng kawalan ng imek sa mga kasanayan sa pagluluto ni Su Qingzhou. Nagboluntaryo si Su Qingzhou na subukan ito. Nang makitang magaling magluto sina Feng Yaoying at Du Yuner, natural na tumanggi siyang madaig at sinabing gusto niyang maghurno ng isang pirasong makakain ni Mumumo. Gayunpaman, ang steak ay sinira sa sandaling ito ay binaril. Anong kinalaman ko? Ang laki kasi ng uling. Paliwanag ni Su Qingzhou na namumula ang mukha, at hindi niya alam kung naiinitan ba ito o nahihiya. Inilibot ni Mumumo ang kanyang mga mata, ate, huwag mo itong i-bake, sayang ang napakasarap na karne, hindi mo ba nakikita na si Sister Feng at Sister Yuner ay parehong nagluluto ng ganito? Narinig ito ni Yefan at lumapit at ipinatong ang kanyang mga kamay dito. Inalis niya yung charred steak, hahawaw, inihaw ka ng ate mo, ayaw mo pa. Tapos ibigay mo. Kinagat ni Yefan ang karne ng baka. Kahit na mahirap at mapait, nakakain pa rin niya ito. Napakabango, ang sarap talaga ng roasted meat ng misis ko, mabango talaga. Bro-in-law, wala kang pinagsisisihan. Nasunog ang karne na ito. Magiging sanhi ito ng cancer. Sigaw ni Mumumo. Bagamat masaya si Su Qingzhou sa kanyang puso, alam din niya na ang pagkain ng ganitong uri ng pagkain ay hindi mabuti para sa kanyang kalusugan, kaya't pinayuhan niya, okay, huwag mo itong kainin, ipagluluto ko ito para sa iyo. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi, maganda ito, mas mabango kapag nasusunog. Hindi pwedeng magka-cancer ang katawan ko. Tsaka, kung sayang, ilang tao pa sa mundong ito ang nagugutom. Matapos marinig ni Su Qingzhou ang sinabi ng lalaki, hindi na siya nagsalita, at nagtanong, nakaalis na ba si Kapitan Oleg? Mayroon ba siyang mahalagang gagawin? Umiling si Yefan at sinulyapan ng lalaking namumutol ng prutas sa tabi niya. Wala lang, sabi ko lang hindi ko pipilitin si Ayer.
Itinaas ni Ayer ang kanyang ulo at nagpout, "I'm sorry Yefan, wala talaga akong gagawin ngayon," ipinaliwanag ko kay Sister Chingzo, hindi kanya maiintindihan. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Yefan at ngumiti kay Su Chingzo, "Asawa, hindi ka na magagalit ngayon, hindi ba? Ganun ba ako kadaling magalit?" Galit na sabi ni Su Chingzo. Nagmamadaling umiling si Yefan, "Syempre hindi, basta-basta ko lang sasabihin. Brother Yefan, magkaroon ng ilang pakpak ng manok at sariwang piniga na orange juice." Lumapit si Du Yuner na may dalang isang plato ng bagong lutong pakpak ng manok. Umupo si Yefan sa bench at nagsimulang magpista. Hindi siya nag-almusal para kumain ng barbecue. Nakipag-away pa siya noon. Gutom na talaga siya. Naupo rin ang mga babae ng payapa, nag-uusap habang kumakain, sa isang maayos na kapaligiran. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, napakabuti kung mabubuhay siya ng ganito nang walang anumang alalahanin. Nakakalungkot na marami pa ring tao sa mundo na laging sinusubukang guluhin siya. Kahit na si Yefan ay may malaking gana, ang ibang mga babae ay may napakaliit na gana. "Zimo, napakaraming pagkain ang inihanda mo, hindi mo ito matatapos ngayon," nanghihinayang sabi ni Feng Yaoying. Ngumiti si Ning Zimo at sinabing, "Napag-usapan ko na ito kay Yuner. Pagkatapos nating maghurno ng pagkain, ipapadala natin ito sa ampunan para mapagatahat iyan ito ng mga bata. Hindi maginhawang mag-barbecue sa welfare home, at maraming bata ang hindi pa nakakain ng barbecue, kaya tinanong ko si Sister Ning, salamat sa tulong ni Sister Ning, natatawang sabi ni Du Yuner. Saan ba, maliit na bagay lang yan. Pwede mo namang dalhin ang mga bata para makipaglaro sa akin in the future. I can still cover this piece." Ngumiti si Ning Zimo, nagtaas ng baso at hinawakan si Du Yuner. Nang marinig ito ni Ai hindi niya naiwasang magtanong, "Yuner, namamahala ka pa ba ng orphanage? Napaka-caring mo, pwede mo rin ba akong tulungan?" Siyempre, kung alam nila na may dayuhan kapag pinuntahan sila ng magandang prinsesa, tiyak na masayang-masaya ang mga bata, sabi ni Du Yuner. "Pupunta rin ako. Gusto kong makita si Din Li." Tuwang-tuwang itinaas ni Mumumo ang kanyang kamay. "Ikaw. Gusto ko lang sumali sa kasiyahan. Sasamahan ko ang kapatid ko na bumili ng iba pang merienda mamaya, at isasama ko sila." Sabi ni Su Chingzo habang kinukurot ang pisngi ng kapatid. Nagreklamo si Mumumo sa mahinang boses, "Ate. Hindi na ako bata, huwag mo na akong kurutin." Naghiyawan ang mga babae, at naisip din ni Yefan na medyo kawili-wili ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanyang asawa at hipag. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yefan ang isang pamilyar na hininga na papalapit, hindi niya maiwasang sumimangot, at tumingin sa likod. "I sighed bitterly in my heart, hindi ko talaga siya hahayaang mag-relax kahit sandali." Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.